Ang 130 milyong pisong mana na akala nila ay kanila na, sa isang pirma ko lang nawala. Lahat, bawat sentimo na pinaghirapan namin ng yumaong asawa kong si Elena, bawat metro kwadrado ng lupang binili namin mula sa aming pawis, ang bahay na ito na puno ng mga alaala. Lahat ng yon, pinura ko mula sa kanilang kinabukasan sa isang iglap. Hindi na nila ito makukuha. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa nito sa kanyang sariling anak? Anong klaseng lolo ang magkakait sa kanyang sariling pamilya? Simple lang ang sagot. Ginawa ko ito dahil sa mga salitang ibinulong sa akin ng aking 8 taong gulang na apo, si Angela, sa gitna mismo ng kanyang sariling kaarawan. Mga salitang kasing talim ng patalim na tumusok hindi lang sa aking puso, kundi sa mismong pundasyon ng pamilyang akala ko ay binuo ko. Ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang masayang pagdiriwang. Puno ng kulay ang paligid, mga lobo, mga banderitas, mga tawanan ng mga bata. Araw iyon ng aking pinakamamahal na apo, ang nag-iisang liwanag sa buhay ko, mula nang pumanaw si Elena. Para sa kanya ibibigay ko ang lahat, at sa katunayan, iyon ang ginawa ko sa loob ng maraming taon. Naalala ko pa ang bawat hiling nila, ang bawat emergency. Pa, kailangan lang po namin ng tulong sa down payment ng bahay. Ibinigay ko. Pa, nasira po ang sasakyan, kailangan ng pampaayos. Ibinigay ko. Pa, para po sa tuition fee ni Angela sa magandang eskwelahan. Walang alinlangan kong ibinigay. Sa loob ng 3 taon, mahigit 4 na milyong piso ang naibigay ko sa kanila. Hindi ko ito inisip na utang. Inisip ko ito bilang tulong, bilang pagmamahal ng isang ama at lolo. Inisip ko na ito ay para sa ikabubuti ng aking apo, para mabigyan siya ng buhay na hindi nila kayang ibigay ng mag-isa. Ngunit sa araw na iyon, sa gitna ng kasiyahan, habang ang mga bisita ay kumakain ng spaghetti at cake, lumapit sa akin si Angela. Ang kanyang mga mata, na karaniwang puno ng kislap, ay balot ng takot. Hinila niya ang laylayan ng aking barong Tagalog at may ibinulong. Isang lihim na hindi dapat marinig ng isang bata, lalo na ang sabihin sa kanyang sariling lolo. Ang kanyang boses ay nanginginig. Lolo, sabi niya, mamayang gabi po, pag alis ng mga bisita, kukunin ni na mama at papa ang lahat ng pera ninyo. Sa isang sandali parang huminto ang mundo. Ang ingay ng party ay nawala. Ang nakikita ko lang ay ang mukha ng aking apo na puno ng pag-aalala. Hindi ko agad naintindihan paanong kukunin, at sa kanya idinugtong ang mga salitang tuluyang dumurog sa akin. Narinig ko po sila kagabi, patuloy niya. Sabi po ni Mama, sobra na ang pera ni Papa para sa isang matandang mag-isang naninirahan. Tayo na ang dapat makinabang diyan. Sobra na ang pera para sa isang matandang mag-isa. Ang mga salitang iyon, umalingaw-ngaw sa isip ko, paulit-ulit. Ako na nagtrabaho mula pagkabata, na binuo ang aming negosyo mula sa walam, na ibinigay ang lahat para sa kanila. Ngayon ay isang matanda na lang na sobra ang pera. Ako na itinuring silang hindi iba sa akin, ay tinitingnan na pala nila bilang isang bangko na malapit ng isara? Ito ba ang sukli sa lahat ng sakripisyo? Sa lahat ng pagmamahal? Isang walang utang na loob na pagtataksil? Habang tinitingnan ko ang aking anak na si Isabel at ang kanyang asawang si Marco sa kabilang dako ng silid, nakikipagtawanan sa mga bisita, nakita ko na ang kanilang mga ngiti, mga peking ngiti, mga maskara para itago ang kanilang kasakiman. Ang kanilang plano ay perpekto. Gagamitin nila ang pagmamahal ko sa aking apo para makuha ang gusto nila. Gagamitin nila ang tiwala ko laban sa akin. Sa sandaling iyon, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang sakit ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Nagpaalam ako ng maaga. Sinabi kong masama ang pakiramdam ko na kailangan kong magpahinga. Naniwala sila. Nakita ko pa ang bahagyang ngiti sa mukha ng aking anak na babae. Siguro ay iniisip niyang mas mapapadali ang kanilang plano kung hindi ako malakas. Akala nila isa lang akong mahinang matanda na madaling lokohin. Akala nila tapos na ang laban. Pero ang hindi nila alam, doon pa lang ito nagsisimula. Sa pag-uwi ko sa bahay na binuo namin ni Elena,
Hindi paghihinagpis ang aking naramdaman. Hindi awa sa sarili. Ang naramdaman ko ay ang pagbabalik ng dating ako, ang negosyanteng hindi basta-basta sumusuko, ang amang handang gawin ang lahat para protektahan ang tama. Umupo ako sa aking opisina hindi para umiyak, kundi para magplano. Pinalak nilang kunin ang lahat mula sa akin sa isang gabi, ngunit ipapakita ko sa kanila kung paano mawala ang lahat sa isang pirma lang. Hindi ito simpleng paghihiganti, ito ay pagbibigay ng katarungan. Ito ay isang leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon tungkol sa paggalang, sa utang na loob at sa tunay na kahulugan ng pamilya. Ang kanilang kasakiman ang magiging kanilang sariling lason. At ako ang magsisigurong iinumin nila ito hanggang sa huling patak. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa mga komento. Ang mga salita ng aking apo ay patuloy na umuulit sa aking isipan, parang sirang plaka. Ngunit bago pa man ang nakakayanig na bulong na iyon, mayroon ng mga senyales, mga maliliit na piraso ng palaisipan na hindi ko pinansin o mas tamang sabihin, pinili kong huwag pansinin dahil ang isang ama, ang isang lolo ay laging umaasa sa kabutihan ng kanyang pamilya. Nagsimula ang lahat sa isang tawag sa telepono noong umaga ring iyon, alas 7 ng umaga, Sabado. Ang araw ay nagsisimula palang sumikat at ako'y nasa aking kusina nagtitimpla ng aking unang tasa ng kapeng barako. Ang katahimikan ng umaga ay isang bagay na aking pinahahalagahan mula nang mawala si Elena. Ito ang oras ko para mag-isip, para alalahanin siya. Ngunit ang katahimikang iyon ay biglang binasag ng pagring ng aking telepono. Nakita ko ang pangalan ni Marco, ang aking manugang, sa screen, kakaiba. Bihira siyang tumawag ng ganito kaaga, maliban na lang kung mayroong emergency. Sinagot ko ang tawag. Ang boses niya sa kabilang linya ay nanginginig. May kaba. Isang uri ng kaba na huli kong narinig sa kanya noong tinediar pa siya. At inamin niyang nabangga niya ang luma kong tamaraw. Agad akong kinabahan. Anak, anong problema? Nagatubili siya. Wala po. Pa, okay lang po ang lahat. Ngunit alam kong hindi totoo. 30 taon sa construction business ang nagturo sa akin na basahin ang tao, kahit sa telepono lang. Gusto lang po sana naming siguraduhin na makakapunta po kayo sa birthday ni Angela mamaya. Napangiti ako ng bahagya. Marco, kailan ba ako hindi pumunta? Hindi po sa ganoon pa, mabilis niyang sagot. Masyadong mabilis. Kasi po, si Isabel, talagang gusto niyang nandoon kayo. Plinano niya po ito ng ilang linggo. Pinilit niya po akong tawagan kayo para kumpirmahin. Doon ako nagsimulang magtaka. Si Isabel, ang anak kong laging abala, na madalas ay parang napipilitan lang kapag kasama ako. Biglang nagiging ganito ka-insistent. May narinig akong mahinang bulungan sa likuran. Boses ni Isabel, matigas at taguutos. Pa, sige, sabi ko. Sinusubukang itago ang pagdududa sa aking boses. Siyempre, darating ako para kay Angela. Salamat po, Apa. Baka po pwede kayong dumating ng mas maaga, mga 1:30. May gusto lang po kaming pag-usapan tungkol sa pamilya. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng malamig na pakiramdam sa akin. 3 taon na akong biyudo. Ni minsan, hindi sila nag-alok na pag-usapan ng pamilya. Ang aming mga pag-uusap ay laging umiikot sa isang bagay, pera. Pagkatapos ng tawag, hindi na ako mapakali. Naupo ako at hinayaan kong lumamig ang aking kape. Ang aking isipan ay nagsimulang maglakbay pabalik sa mga nakalipas na taon. Naalala ko noong una silang lumapit sa akin 1 taon matapos mamatay si Elena. Apa, medyo gipit lang po kami ngayon. Ang mahal po ng upa sa apartment. Dahil mahal ko sila, at lalo na si Angela, sinabi ko sa kanila na tulungan ko sila sa down payment para sa isang bahay. Isang desenteng halaga, sapat para makapagsimula sila. Pagkatapos noon, nasundan pa. Pa, kailangan po ni Angela ng bagong uniforme at mga libro. Pa, tumataas po ang presyo ng gasolina. Pa, nasira po ang ref, kailangan naming bumili ng bago. Ang mga tulong ay naging buwanang obligasyon. Mula sa ilang libo, naging 10,000
hanggang sa umabot sa punto na ako na ang sumasagot sa halos lahat ng kanilang malalaking gastusin, ang mortgage ng bahay, ang buwanang hulog sa kanilang kotse. Maging ang matrikula ni Angela sa isang mamahaling pribadong paaralan, isang bagay na ipinilit ni Isabel kahit alam kong hindi nila kaya. Sa tuwing mag-aabot ako, laging may kasamang hiya sa mukha ni Marco at isang matamis ngunit kalkuladong pasasalamat mula kay Isabel. Salamat po talaga, Pampa. Hindi po namin alam ang gagawin namin kung wala kayo. Para po ito sa kinabukasan ni Angela. Laging si Angela ang dahilan at dahil kay Angela, hindi ako makatanggi. Paano ko matatanggihan ang kinabukasan ng aking nag-iisang apo? Ngunit ang pinakakumabag sa akin ay ang isang pag-uusap mga 3 linggo na ang nakalipas. Nagdala ako ng pasalubong na litson manok sa kanilang bahay. Habang naghahapunan kami, biglang sinabi ni Isabel sa parang nagmamalasakit, "Pa, napapansin ko po, parang napapagod na kayo sa pag-aasikaso ng malaking bahay ninyo. Mag-isa lang naman po kayo doon." Tumingin ako sa kanya, nagtataka. "Alam niyo po, Marn," patuloy niya, "may mga magagandang retirement village ngayon. Komportable, may mga nurse na nag-aalaga at wala na kayong iintindihin pa para na rin po sa kapakanan ninyo." Sa sandaling iyon, halos mabulunan ako. Ang bahay na iyon ang tahanan namin ni Elena. Bawat sulok noon ay may alaala. Ang hardin kung saan siya nagtatanim ng kanyang mga paboritong rosas. Ang kusina kung saan niluluto niya ang paborito kong sinigang. At ngayon gusto ng sarili kong anak na iwan ko ang lahat ng iyon para sa isang lugar na hindi ko kilala. Mabilis na iniba ni Marco ang usapan nang makita niya ang reaksyon sa aking mukha. Ngunit ang mga salita ni Isabel ay tumatak sa aking isipan. Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay isang mungkahi, isang paraan para mapaalis ako. Ngayon, habang iniisip ko ang lahat ng ito, ang tawag kaninang umaga, ang pagiging mapilit nila, ang mga walang katapusang paghingi ng tulong pinansyal, at ang nakakabahalang mungkahi tungkol sa retirement home, lahat ay nagsimulang magkaroon ng isang nakakatakot na hugis. Hindi ito tungkol sa pagiging malapit ng pamilya, hindi ito tungkol sa pag-aalala sa akin. Mayroon silang ibang plano. Isang plano na hindi ko pa lubos na maintindihan, ngunit alam kong may kinalaman sa pera. Ang aking pera. Tumingin ako sa larawan ni Elena sa aking wallet. Naalala ko ang kanyang huling habilin noong mga huling araw niya. "Ricardo, mahal," sabi niya, habang hawak ang aking kamay. "Bantayan mong mabuti ang ating anak." Mahina ang puso ni Marco at si Isabel. May ambisyon siya na maaaring makabulag sa kanya. Huwag mong hahayaang masira ang pamilya dahil sa pera. Noon hindi ko lubos na naintindihan ang kanyang sinabi, pero ngayon nagsisimula ng luminaw ang lahat. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, naramdaman ko ang paggising ng aking dating pagkatao. Ang pagkatao na hindi basta-basta nagpapaloko. Tumayo ako mula sa aking upuan. Kailangan kong maghanda para sa party, ngunit hindi na ako pupunta doon bilang isang mapagmahal na lolo lamang. Pupunta ako doon bilang isang ama na kailangang malaman ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Pupunta ako doon na handa sa anumang bagay na kanilang ihahain sa akin. Bago pumunta sa party, dumaan muna ako sa mall. Kailangan kong bumili ng regalo para kay Angela. Ito ang tanging bahagi ng araw na iyon na nagbigay sa akin ng tunay na saya. Ang pag-iisip pa lang sa ngiti ng aking apo ay sapat na para gumaan ang aking pakiramdam kahit panandalian. Ang Northfield Mall ay abala gaya ng inaasahan sa isang Sabado ng umaga. Mga pamilyang naglalakad, mga batang tumatakbo. Dumiretso ako sa toy store. Alam kong mahilig si Angela sa mga gusali at arkitektura. Mula pa noong field trip nila sa isang malaking gusali sa syudad, lagi na niyang iginuguhit ang mga ito. Nakita ko ang isang malaking Lego set, isang replika ng Statue of Liberty. Detalyado at mukhang mahirap buuin. Perpekto para sa isang matalinong bata tulad niya. Bagamat medyo may kamahalan, nagkakahalaga ng 10,000 piso, hindi ako nagdalawang isip. Para sa kanya, sulit ang lahat. "Magandang pilihan po, sir," sabi ng batang sales clerk habang binabalot ang regalo. Ngumiti ako. Para sa 8 kaarawan ng apo ko.
Ang sunod kong pinuntahan ay ang tindahan ng mga bisikleta. Nabanggit ni Angela na gusto na niya ng totoong bisikleta, hindi na yung maliit na kulay rosas na may training wheels na kinakalakihan na niya. May nakita akong isang trek na bisikleta malapit sa bintana. Magaan ang frame, may handbrakes na kaya niyang abutin at ligtas tingnan. Ito ay nagkakahalaga ng 18,000 piso. Malaki, pero alam kong ito ang magpapasaya sa kanya ng husto. Habang isinasakay ko ang malaking kahon ng bisikleta sa likod ng aking SUV, may biglang tumawag sa pangalan ko. Ricardo, anong laking sorpresa? Napalingon ako. Si Aling Nena ang kapitbahay namin sa loob ng 15 taon. Isa siya sa mga naging malapit na kaibigan ni Elena. May dala siyang isang supot ng libro. Aling Nena, magandang umaga po. Bati ko, ang aga niyo naman pong mamili. Alam mo na, Ricardo, natatawa niyang sabi, iniiwasan ko ang dagsaan ng mga tao, pero ikaw, sigurado akong para sa kaarawan ni Angela, ang pinamimili mo. Nabanggit sa akin ni Marco noong nakaraang linggo nang magkita kami. Bigla akong naging interesado. Ang usapan kanina sa telepono ay bumalik sa aking isipan. Opo, para po kay Angela. Saan po kayo nagkita ni Marco? Sa bayan, sagot niya habang inaayos ang kanyang salamin. Noong Martes yata ng umaga. Oo, Martes nga. Kasama niya si Isabel. Palabas sila ng pambansang bangko. Alam mo, dala nila ang isang makapal na folder ng mga papeles. Mukha silang seryosong-seryoso. Isang makapal na folder ng mga papeles. Sa pambansang bangko, noong Martes. Tumigil ang pag-ikot ng aking mundo sa sandaling iyon. Ang piraso ng impormasyon na ito na sinabi ni Aling Nena ng walang anumang mali siya, ay ang huling piraso ng palaisipan na kailangan ko. Baka nag-aayos lang ng loan o refinancing, patuloy niya, hindi napapansin ang pagbabago sa aking ekspresyon. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon, laging may inaasikasong pinansyal. Sinubukan kong ngumiti. Siguro nga po, Aling Nena, normal na bagay lang po siguro. Oo naman, sabi niya, tinapik ang aking braso. Sige na, baka maabala pa kita sa iyong pamimili. Pakikumusta mo na lang ako sa iyong magandang apo. Naglakad siya palayo. Iniwan akong nakatayo sa parking lot. Hawak ang mga pinamili ko. Ngunit ang isip ko ay lumilipad. Martes, 4 na araw bago ang party. 4 na araw bago ang kanilang kakaibang tawag. Pumunta sila sa bangko na may dalang makakapal na papeles at mukhang seryoso. At hindi nila ito nabanggit sa akin ni isang salita. Kung ito ay simpleng refinancing lang, bakit kailangang ilihim? Kung ito ay para sa kanilang sariling kapakanan, bakit kailangan ng ganitong paghahanda bago ako kausapin tungkol sa pamilya? Ang lahat ng aking pagdududa ay nagalab. Ang mungkahi ni Isabel tungkol sa retirement home, ang kanilang patuloy na paghingi ng pera, ang kanilang biglaang pagiging maalalahanin. At ngayon ito, isang lihim na pagbisita sa bangko. Habang nagmamaneho ako pauwi, hindi ko maalis sa isip ko ang imahe ni Marco at Isabel na may hawak na mga papeles. Anong klaseng papeles yon? Bakit kailangan nilang maging seryoso? At bigla, isang malamig na katotohanan ang tumama sa akin. Hindi sila nag-aayos ng sarili nilang pananalapi. Naghahanda sila para sa akin. Ang mga papeles na yon ay tungkol sa akin. Tungkol sa aking pera, tungkol sa aking ari-arian. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso, ngunit hindi dahil sa takot, dahil sa galit. Isang galit na matagal ko nang hindi naramdaman, ang galit ng isang taong pinagtaksilan. Dumaan pa ako sa isang flower shop. Bumili ako ng 1 dosenang puting rosas para kay Isabel. Nagkakahalaga ito ng 1,500 piso. Isang maliit na halaga, ngunit isang mahalagang bahagi ng aking plano. Kailangan kong panatilihin ang aking pag-arte. Kailangan nilang maniwala na wala akong alam, na ako pa rin ang kanilang mapagbigay at medyo nalilito ng ama. Pagdating ko sa bahay, maingat kong binalot ang mga regalo ni Angela. Habang tinitingnan ko ang malaking kahon ng bisikleta at ang Lego set, naramdaman ko ang isang matinding lungkot. Ito na marahil ang huling pagkakataon na makakapagbigay ako ng regalo ng may purong saya. Dahil pagkatapos ng araw na ito, alam kong wala nang magiging pareho ang tiwalang binuo ko sa loob ng maraming taon.
ay malapit ng masubok. At sa kaibuturan ng aking puso, alam kong ito ay babagsak. Ngunit hindi ako babagsak kasama nito. Hindi na. Ang laro ay nagsimula na. At kahit hindi ko pa alam ang lahat ng kanilang galaw, sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako ang matatalo sa larong ito. Dumating ako sa bahay ni Marco at Isabel, eksaktong 1:30 ng hapon, dala-dala ang malalaking regalo para kay Angela. Bago pa man ako makakatok, pumukas na ang pinto. Si Isabel ang sumalubong sa akin. Ang kanyang ngiti ay abot tainga, isang ngiti na bihirang-bihira kong makita na nakadirekta sa akin. Pa, buti po nakarating kayo. Ang ganda ng suot ninyo ngayon. Halos kumanta niyang sabi. Niyakap niya ako ng mahigpit, isang yakap na parang hindi totoo. Masyadong masigla, masyadong pinilit. Salamat, anak. Mukhang napakaganda ng paghahanda ninyo, sabi ko, habang pinagmamasdan ang loob ng bahay. Puno ito ng mga makukulay na streamer at kumpol-kumpol na lobo sa bawat sulok. Mas magarbo ito kaysa sa mga nakaraang kaarawan ni Angela. Halatang may pinaghahandaan sila. Si Papa, nandito na. Sigaw ni Marco mula sa sala, ang kanyang boses ay parang boses ng isang barker sa perya. Halikayo, Pa. Ipakikilala ko kayo kay Mike, katrabaho ko. Mike, ito ang aking napakagaling na ama na laging kong ikinukwento sa iyo. Napakagaling na ama. Ang huli kong narinig, ang mga kwento ni Marco sa kanyang mga katrabaho ay tungkol sa aking pagiging makaluma sa negosyo o sa aking katigasan ng ulo na ayaw pang magretiro. Ngunit ngayon, tinapik niya ang aking balikat na may kasamang teatrikal na sigla. Ang kanyang tawa ay masyadong malakas para sa maliit na espasyo. Ang sala ay puno ng mga pamilyar na mukha, ang mga kapitbahay, ang mga kaibigan nila, ngunit ang aking mga mata ay hinahanap lamang ang isa, Lolo. At doon siya tumatakbo papalapit sa akin. Ang tunay ng ngiti ni Angela, ang tanging bagay na totoo sa buong silid na iyon. Niyakap niya ako sa baywang at sa isang sandali naramdaman kong normal muli ang lahat. Happy birthday, Apo, sabi ko. Inabot sa kanya ang regalo. Ito muna, mamaya na yung malaking sorpresa. Maingat niyang binuksan ang Lego set. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata nang makita niya ang larawan ng Statue of Liberty. Ngunit nang tumingala siya upang magpasalamat sa akin, nakita ko itong muli, ang anino ng kalungkutan, ang bakas ng pag-aalala, isang bagay na hindi dapat makita sa mukha ng isang 8 taong gulang sa kanyang kaarawan. Napakabait talaga ni Lolo, Nak, no? Mag-thank you ka ng maayos, sabi ni Isabel, na biglang sumulpot sa aming tabi. Salamat po, Lolo, sabi ni Angela. Ang kanyang boses ay may halong pasasalamat at pagkakasala. Habang nagpapatuloy ang party, pinanood ko sila. Bawat galaw ni Marco at Isabel. Sila ay parang mga aktor sa isang entablado. Si Marco ay laging naghahanap ng pagkakataon para purihin ako sa harap ng ibang tao, binabanggit ang aking katalinuhan sa negosyo at katatagan bilang haligi ng pamilya. Mga salitang hindi ko kailanman narinig mula sa kanya noon. Si Isabel naman ay hindi umaalis sa tabi ko. Pa, tikman niyo po itong canapes na ginawa ko para po talaga sa inyo ito. Pa, gusto niyo pa po ba ng juice? Kukunin ko kayo. Ang kanyang pag-aasikaso ay sobra-sobra na parabang sinusubukan niyang bilhin ang aking loob. Mula sa kabilang panig ng silid, nakikita ko silang palihim na nagtitinginan, isang mabilis na sulyap, isang bahagyang tango. Isang uri ng komunikasyon na walang salita na nagpapatunay na sila ay magkasabwat. Pinamamahalaan nila ako. Tinitiyak nilang komportable ako nakikipag-usap at higit sa lahat, naroroon para sa anumang plano nila. Pagkatapos umalis ng mga bisita, umupo ako sa sofa at tumabi sa akin si Aling Susan, isa sa mga matatandang kaibigan ng pamilya. Ang bilis lumaki ni Angela, no? Sabi niya, napakabait na bata. Noong 1 linggo nga, tinanong niya ako kung ang mga lolo at mga magulang ba ay nagkakatampuhan tungkol sa mahahalagang desisyon. Halos matigilan ako sa pag-inom ng aking juice. Ano po ang isinagot ninyo? Sinabi ko na ang mga pamilya ay nagdadaan sa mga hindi pagkakaunawaan, pero sa huli, pagmamahal at katapatan pa rin ang nananaig, sagot niya, habang tinitingnan si Angela na may pag-aalala. Mukhang may bumabagabag sa kanya.
Doon ko napagtanto, ang bigat na dinadala ng aking apo ay hindi lihim sa lahat. Ang buong hapon ay isang mahabang pagtatanghal ng sapilitang kasayahan at maingat na koreografiya. Bawat ngiti ay kalkulado. Bawat tawa ay masyadong malakas. Bawat kilos ng pagmamahal sa pamilya ay ginawa para sa mga manonood. Tanging ang pagtrato sa akin ni Angela ang nanatiling totoo, bagamat nababalot ng kung anong pasanin ang dinadala niya. Nang papalubog na ang araw at nagsisimula ng magpaalam ang mga bisita, tinawag ako ni Marco. Pa, huwag po muna kayong umuwi pagkaalis nila, ha? Hinihintay na po namin ni Isabel yung pag-uusap natin. Ang artipisyal na kasayahan ay nagsimulang maging mabigat, parang halumigmig bago ang isang malakas na bagyo. Dito na. Ito na ang sandaling kanilang hinihintay. Ngunit hindi nila alam, ito rin ang sandaling hinihintay ko, ang pagkakataong makita kung hanggang saan ang kaya nilang gawin, kung gaano kalalim ang kanilang pagtataksil. Ang party ay patapos na, ngunit ang tunay na drama ay magsisimula pa lamang. At sa dramang ito, sigurado akong hindi ako ang gaganap na biktima. Ang ingay ng kasiyahan sa aking 80 kaarawan ay tila isang alon na paulit-ulit na humahampas sa aking pandinig. Ang mga tawanan ng aking mga apo, ang masiglang tugtugin ng mga lumang kanta, ang amoy ng litson na nakahain sa gitna ng mahabang mesa. Lahat ng ito ay dapat sana'y nagdudulot ng purong kaligayahan sa isang matandang tulad ko. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang tinik na matagal nang nakatusok sa aking dibdib, isang pagdududa na pilit kong iwinawaksi, ngunit patuloy na bumabalik. Ang mga ngiti ng aking anak na si Harry at ng kanyang asawang si Mary ay tila napakatamis, halos labis na. Ang kanilang mga yakap ay tila napakahigpit, na para bang may nais silang kunin sa halip na magbigay ng pagmamahal. Habang pinagmamasdan ko sila mula sa aking silyang kinauupuan, napansin ko ang pagsesenyasan nila sa isa't isa kapag akala nila ay hindi ako nakatingin. Isang mabilis na tango mula kay Harry, isang bahagyang pagtaas ng kilay mula kay Mary. Mga maliliit na bagay, oo, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo sila ng isang larawan na hindi ko gusto. Isang larawan ng kasakiman, pero sino ba naman ako para humusga? Sila ang aking pamilya, ang aking dugo. Baka naman guni-guni ko lang ito dala ng katandaan. Lolo, okay ka lang po? Tanong ng aking pinakamamahal na apo, si Alexa, na biglang sumulpot sa aking tabi. Ang kanyang mga mata, malalaki at puno ng inosente, ay nakatitig sa akin na may pag-aalala. Hinawakan niya ang magaspang kong kamay gamit ang kanyang malambot at maliliit na daliri. Ngumiti ako, isang pilit ng ngiti na sana'y hindi na halata ng musmus niyang mga mata. Ayos lang ako, apo. Medyo napagod lang siguro sa dami ng bisita. Sinubukan kong gawing masigla ang aking boses, ngunit parang may buhangin itong nakabara sa aking lalamunan. Ang totoo, hindi lang ako pagod, ako ay nababagabag. Lolo, bulong niya ulit at ngayon ay mas lumapit pa siya na para bang may sikretong ibabahagi. Gusto niyo po bang samahan ko kayo sa loob? Baka po kailangan niyo ng tubig. Ang alok niya ay simple, ngunit sa paraan ng kanyang pagkasabi, sa pag-aalala sa kanyang mukha, naramdaman kong mayroon siyang ibang gustong sabihin. Tumango ako. Ito na siguro ang pagkakataon kong makatakas kahit sandali sa mapanlinlang na kasayahan sa hardin. Dahan-dahan akong tumayo, inaalalayan ng aking tungkod sa isang kamay at ng maliit na kamay ni Alexa sa kabila. Sige, apo, samahan mo si Lolo sa banyo. Parang nanunuyo na ang lalamunan ko at kailangan ko na ring umihi. Ito ay isang perpektong dahilan, isang bagay na karaniwan para sa isang lalaking 80 taong gulang. Habang naglalakad kami papasok ng bahay, bawat hakbang ay tila isang pakikibaka. Ang musika at tawanan ay unti-unting humihina sa aming likuran at napalitan ito ng katahimikan ng pasilyo. Ang tanging maririnig mo lang ay ang marahang kalansing ng aking tungkod sa makintab na sahig at ang aming mga yabag. Sa bawat hakbang palayo sa kanila, mas lumalakas ang kabog ng aking dibdib. Para akong tumatakas,
ngunit hindi ko alam kung saan ako pupunta. Nang marating namin ang pasilyo na patungo sa banyo, isang lugar na hindi gaanong dinadaanan ng mga bisita, bigla siyang huminto. Binitawan niya ang aking kamay at humarap sa akin. Ang kaninang pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ngayon ng takot. Tumingin siya sa kaliwat kanan, sinisigurong walang ibang tao sa paligid. "Lolo," sabi niya sa nanginginig na boses, halos isang pabulong na lang. "May narinig po ako kanina sa kusina, nag-uusap po sila mama at papa." Napahinto rin ako. Ang puso ko na kanina'y kumakabog ay tila biglang tumigil sa pagtibok. Hinawakan ko ang kanyang maliliit na balikat. "Ano ang narinig mo, Alexa? Sabihin mo kay Lolo." Huminga siya ng malalim at nang magsalita siyang muli, tuloy-tuloy na lumabas ang mga salita mula sa kanyang bibig na para bang isang dam na gumuho. "Narinig ko po si Papa, sabi niya kay Mama, pagkatapos daw po ng party ngayon bukas na bukas, kailangan na daw po nilang asikasuhin yung mga pera niyo." Sabi po ni Mama, "Oo, tama ka, masyado nang matanda si Papa para mag-alaga ng ganoong kalaking pera, baka mawala lang." "Lolo, totoo po ba yon? Masyado na po ba kayong matanda?" Ang bawat salita ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang hangin ay tila naubos sa aking mga baga. Masyado nang matanda. Iyon pala ang tingin nila sa akin. Hindi isang ama, hindi isang lolo, kundi isang matandang inutil na pabigat. Isang bangko na kailangan na lang nilang basagin para makuha ang laman. Pinilit kong manatiling kalmado para sa aking apo. "Ano pa ang narinig mo, anak?" tanong ko. Kahit na ang bawat salita ay parang lason na dumadaloy sa aking sistema. "May mga papel daw po silang dala. Galing daw po sa bangko," patuloy ni Alexa, "at ngayon ay may namumuong mga luha sa kanyang mga mata. Sabi po ni Papa, nakahanda na ang lahat. Pumirma lang siya o kahit hindi, may paraan tayo. Sabi po nila, para daw po sa kapakanan ninyo. Para daw po maprotektahan kayo." "Lolo, ano po ang ibig sabihin noon?" Sa sandaling iyon, lahat ng aking pagdududa, lahat ng aking maliliit na hinala sa mga nakaraang buwan at taon ay nagsama-sama at bumuo ng isang malinaw at nakakakilabot na katotohanan. Ang mga biglaang pagdalaw, ang labis na paglalambing, ang mga tanong tungkol sa aking kalusugan na akala ko'y dulot ng pag-aalala, ngunit sa katotohanan ay pagtatasa kung gaano na ako kahina. Ang lahat ng iyon ay isang pag-arte, isang mahabang paghahanda para sa araw na ito. Ang aking 80 kaarawan ay hindi isang pagdiriwang ng aking buhay, kundi isang huling pagtatanghal bago nila isara ang kurtina at kunin ang lahat ng aking pinaghirapan. Ang nararamdaman ko ay hindi lang galit. Ito ay isang uri ng pighati na mas malalim pa sa kalungkutan. Isang pagtataksil na galing mismo sa iyong kadugo. Niyakap ko ng mahigpit si Alexa. Ang init ng kanyang maliit na katawan ang tanging bagay na totoo sa sandaling iyon. "Salamat, Apo. Salamat sa pagsasabi mo kay Lolo." Bulong ko sa kanyang buhok, sinusubukang itago ang panginginig ng aking boses. "Huwag kang mag-alala. Alam na ni Lolo ang gagawin. Ang mahalaga, huwag mong sasabihin sa kanila na nag-usap tayo. Naiintindihan mo ba? Ito ay sikreto nating dalawa." Tumango siya, ang kanyang mukha ay nakasubsob sa aking dibdib. Pagkatapos ng ilang sandali, pinunasan ko ang kanyang mga luha at ang sarili kong mga mata na hindi ko na malayang nabasa na rin pala. Pinilit kong ngumiti muli. "Sige na, bumalik ka na sa party, maglaro ka na ulit. Susunod na lang si Lolo." Sasabihin ko na lang na medyo nahilo ako. Nag-aalangan man ay sumunod din siya. Pinanood ko siyang maglakad palayo, isang maliit na anghel sa gitna ng isang pugad ng mga buwitre. Nang mawala na siya sa aking paningin, napasandal ako sa malamig na pader ng pasilyo. Ang ingay mula sa hardin ay bumalik sa aking pandinig, ngunit ngayon, ito ay parang isang malayong ugong na walang kahulugan. Ang mga tawanan ay parang mga insulto. Ang musika ay parang isang awit ng panunuya. Ang matandang lalaki na pumasok sa bahay na ito, ilang minuto lang ang nakalipas, ay wala na. Ang natitira ay isang taong binigyan ng sentensya, hindi ng isang hukom, kundi ng kanyang sariling pamilya. Huminga ako ng malalim, itinayo ang aking sarili at inayos ang aking barong.
Kailangan kong bumalik doon. Kailangan kong harapin sila na may ngiti sa aking mga labi. Kailangan kong magpanggap na ang lahat ay ayos lang dahil ang pagdiriwang ay hindi pa tapos. At ang aking pagganap, ang pinakamahalagang pagganap sa aking buhay ay ngayon pa lamang magsisimula. Ang bawat ngiti, bawat tango, bawat salita ng pasasalamat na bibitawan ko mula ngayon ay magiging bahagi ng isang bagong plano. Isang plano na hindi nila inaasahan. Ang pag-uwi mula sa sarili kong kaarawan ay parang pag-uwi mula sa isang burol. Ang mga paalam ay sinabi, ang mga peking yakap ay ibinigay at ang mga hungkag na salitang mahal ka namin pa ay umalingaw-ngaw sa aking tainga habang papalayo ang kanilang sasakyan. Isinara ko ang pinto ng aking bahay at sumandal dito ang katahimikan na dati nagbibigay sa akin ng kapayapaan ay ngayon ay tila nakakabingi. Bawat sulok ng malaking bahay na ito ay puno ng mga alaala, mga multo ng masayang pamilya na akala ko ay mayroon ako. Ngunit walang oras para sa pagluluksa. Ang pighati ay isang luho na hindi ko kayang bayaran sa ngayon. Ang bawat segundo ay mahalaga. Ang kalinawan na dala ng pagtataksil ay parang isang malakas na kape na gumising sa bawat himaymay ng aking pagkatao. Ang panginginig ng aking mga kamay ay nawala, napalitan ng isang matatag na determinasyon. Ang malabong pananaw ng isang 80 taong gulang ay biglang luminaw. Nakikita ko na ngayon ang lahat. Nilagpasan ko ang sala kung saan nakalarawan ang larawan ng aking pamilya, isang masayang larawan na kuha 5 taon na ang nakalilipas. Dati tuwing titingnan ko iyon, napapangiti ako. Ngayon, ang nakikita ko lang ay mga kasinungalingan. Dumiretso ako sa aking opisina, isang silid na naging saksi sa pagbuo ko ng lahat ng mayroon ako. Dito ko ginugol ang hindi mabilang na gabi sa pagtatrabaho, sa pagsasakripisyo para mabigyan sila ng magandang buhay. Ang ironiya ay halos nakakatawa. Pinuksan ko ang ilaw sa aking lamesa at lumuhod sa harap ng isang malaking kabinet na gawa sa narra. Sa likod ng mga libro may isang nakatagong panel. Inalis ko ito at bumungad sa akin ang isang lumang bakal na kahadayero. Ipinasok ko ang kombinasyon, mga numerong hindi ko kailanman nalimutan, at sa isang pamilyar na click, bumukas ang mabigat na pinto nito. Ang amoy ng lumang papel at bakal ay sumalubong sa akin. Isa-isa kong inilabas ang mga dokumento. Hindi na ito mga simpleng papel lamang, ito na ngayon ang aking mga sandata, ang mga titulo ng lupa para sa 2 hektaryang lupain sa Batangas. Ang mga stock certificate para sa aking mga share sa ilang malalaking kumpanya na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ang mga passbook para sa aking mga time deposit, bawat isa ay may 7 numero. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang mga dokumento ng aking negosyo na ipinangalan ko kay Harry sa pag-aakalang ipagpapatuloy niya ang aking legasya, ngunit may mga clause doon na nagbibigay sa akin ng kontrol kung kinakailangan. Inilatag ko ang lahat sa ibabaw ng aking malaking mahogany desk. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng lampara, ang mga numero at salita ay tila nagsasayaw sa aking harapan. Ngayon ko lang napagtanto ang kabuang sukat ng kanilang ambisyon. Ang kanilang plano ay hindi lamang para kumuha ng kaunting pera para sa kanilang mga luho. Ang gusto nila ay lahat. Ang kabuuan ng aking buhay. Ang bawat sentimo na aking pinaghirapan. Habang tinitingnan ko ang mga bank statement, nagsimulang mag-ugnay ang mga tuldok sa aking isipan. Naalala ko 3 taon na ang nakalipas nang humingi si Harry ng malaking halaga, halos 2 milyong piso para daw sa isang emergency sa kanyang negosyo. Ibinigay ko ito ng walang pag-aalinlangan. Ngayon habang tinitingnan ko ang petsa, napagtanto kong kasabay iyon ng pagbili nila ng kanilang bagong SUV at ng isang mamahaling bakasyon sa Europa. Naalala ko ang paghingi ni Mary ng pera para sa renovations ng kanilang bahay na umabot din ng 1 milyon. Mga pera na hindi na kailanman nabalik, na itinuring kong mga regalo, ngunit sa kanila pala ay mga paunang bayad para sa kanilang mana. Ang bawat alaala ay isang sampal. Ang bawat piraso ng papel ay isang ebidensya ng kanilang mahabang panahon ng pagmamanipula. Hindi ito isang biglaang desisyon na nabuo dahil sa aking katandaan. Ito
ay isang plano. Isang malamig, kalkuladong plano na isinagawa sa loob ng maraming taon. Naramdaman ko ang pag-akyat ng galit, isang mainit na agos na nagsimula sa aking tiyan at kumalat sa aking buong katawan. Ngunit hindi ito isang galit na nakakabulag. Ito ay isang galit na nagbibigay linaw, isang galit na nagpapatalas ng isip. Ang matandang lolo na puno ng pagmamahal at pagtitiwala ay namatay na kanina sa pasilyo ng aking sariling bahay. Ang taong nakaupo ngayon sa silyang ito ay iba na. Siya ang negosyanteng minsang kinilala sa industriya. Isang taong hindi natatakot makipaglaban. Isang taong alam kung paano maglaro ng laro. At ang aking sariling anak, ang aking sariling dugo ay nagdeklara ng giyera. Hindi na ako ang biktima sa kwentong ito. Ako na ngayon ang estratehista. Pinagsama-sama ko ang mga dokumento, hindi na sa gulugulong tumpok, kundi sa maayos na mga folder. Isang folder para sa mga ari-arian, isa para sa mga stock, isa para sa mga transaksyon na kinasasangkutan ni na Harry at Mary. Ang aking lamesa ay hindi na isang lugar ng mga alaala. Ito na ngayon ang aking war room. Sa labas, ang gabi ay malalim na, ngunit para sa akin, ang umaga ay ngayon pa lang nagsisimula. Ang pagkabigla ay napalitan na ng isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi nila ako basta-basta matatalo. Hindi nila makukuha ang aking buhay nang hindi lumalaban. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, ang laban ay ngayon pa lang magsisimula. At sa larong ito na sila ang nagsimula, sisiguraduhin kong ako ang magtatakda ng mga patakaran. Ang unang sinag ng araw ay hindi pa sumisilip sa abot tanaw nang simulan ko ang aking unang hakbang. Ang galit at determinasyon na bumalot sa akin kagabi ay hindi humupa. Sa halip, ito ay namuo at naging isang malinaw at matalas na plano. Ang unang yugto, pagkalap ng impormasyon. Kailangan kong malaman kung ano talaga ang mga baraha na hawak nila. Kailangan kong maunawaan ang laro na kanilang nilalaro bago ko gawin ang aking sariling tira. May isang tao lang akong mapagkakatiwalaan para dito. Isang kaibigan mula pa noong kabataan ko, isang taong nakasama ko sa maraming laban sa mundo ng negosyo. Kinuha ko ang telepono at idinayal ang numero ni James Miller. Si James ay hindi lang isang matandang kaibigan. Siya rin ang kasalukuyang vice-presidente ng bangko kung saan nakalagak ang malaking bahagi ng aking yaman. Antonio, napatawag ka ng maaga. Sagot ng pamilyar na boses sa kabilang linya, medyo nagulat, ngunit masaya. Maligayang kaarawan nga pala kahapon, pasensya na at hindi ako nakapunta, may bigla ang biyahe. Salamat James, walang anuman iyon, sabi ko. Pinipilit na maging kalmado at kaswal ang aking boses. Mayroon lang sana akong itatanong, isang medyo kakaibang sitwasyon para sa isang kaibigan. Ang pagsisinungaling ay dumating ng natural, isang kalasag na kailangan kong isuot. Ano iyon, Antonio? Para sa'yo, anumang oras? Huminga ako ng malalim. Itong kaibigan ko medyo may edad na rin tulad natin. Ang kanyang mga anak ay nag-aalala sa kanyang kakayahang pamahalaan ang kanyang mga pananalapi. Gusto nilang tumulong, kunin ang kontrol sa legal na paraan. Ano ba ang karaniwang proseso para diyan? Nagkunwari akong nag-iisip. Alam mo na, para maprotektahan ang matanda. Ginamit ko ang eksaktong salita na narinig ni Alexa. Natahimik si James sa kabilang linya. Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Isang maselan na usapan yan, Antonio. Karaniwan. Nagsisimula ito sa pagkuha ng isang Special Power of Attorney or SPA. Pero kung ang matanda ay ayaw pumirma, ang mas komplikadong daan ay ang pag-file ng petition for guardianship sa korte. Kailangan nilang patunayan na ang tao ay incompetent o wala na sa tamang pag-iisip para magdesisyon para sa kanyang sarili. Kadalasan nangangailangan ito ng pagsusuri mula sa mga doktor, mga testimonya. Ang bawat salitang sinabi niya ay isang kumpirmasyon. Incompetent. Wala sa tamang pag-iisip. Iyon pala ang kanilang alas. Iyon ang landas na kanilang tinatahak. Plano nilang ipamukha sa lahat na ako ay ulyanin na, isang matandang hindi na alam ang ginagawa. Kaya pala ang kanilang mga tanong kamakailan pa,
Okay lang po ba ang pakiramdam niyo? Hindi po ba kayo nalilito? Hindi iyon pag-aalala. Iyon ay pangungolekta ng ebidensya. James, tanong kong muli, at sa pagkakataong ito, may kaunting panginginig na sa aking boses na hindi ko na napigilan. Sa iyong karanasan, madalas bang nangyayari na may mga nagtatanong tungkol sa mga prosesong ito para sa kanilang mga magulang? Nag-atubili si James bago sumagot. Nakalulungkot, Antonio, pero oo, mas madalas kaysa sa inaakala mo. Sa katunayan, kamakailan lang, may isang kliyente natin na nag-inquire tungkol dito, ang anak ng isa sa ating mga pinakamatagal na kliyente. Medyo nagulat nga ako. Hindi na ako humihinga. Sino? Alam mong hindi ko maaaring sabihin ang pangalan, Antonio. Confidentiality. James, pakiusap, kiit ko. Ang kaibigan kong ito, ang sitwasyon niya ay halos kapareho ng sa akin. Ang pangalan lang, para malaman ko kung nagkakataon lang ba ang lahat. Nagkaroon ng mahabang katahimikan. Narinig ko ang pag-type sa keyboard. Antonio, sabi ni James sa mababang boses. Ang pangalan ng anak ay Harry Sandoval. Kahit na inaasahan ko na ang marinig ang pangalan mula sa kanya ay parang isang martilyo na pumukpok sa aking dibdib. Isinara ko ang aking mga mata. Salamat, James. Malaki ang naitulong mo. Utang ko ito sa iyo. Antonio, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, kaibigan. Mas maayos pa kaysa dati. Ibababa ko na sana ang telepono nang may naalala ako. James, isang pabor pa. Huwag mong babanggitin kaninuman, lalo na kay Harry, na tumawag ako. Hayaan mo silang ituloy ang kanilang mga katanungan. Ibigay mo sa kanila ang lahat ng impormasyon na kailangan nila. Pero bakit? Dahil gusto kong malaman nila na napakadali lang ng lahat. Gusto kong maging kampante sila, sabi ko, at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa aking mga labi. Pagkatapos ng tawag, umupo ako sa aking silya, pinoproseso ang lahat. Ngayon, kumpleto na ang larawan. Alam ko na ang kanilang plano mula simula hanggang wakas. At ngayon, oras na para iumang ang bitag. Kinuha ko muli ang telepono. Sa pagkakataong ito, ang numero ni Harry ang aking idinayal. Ilang ring lang ay sumagot na siya. Ang boses niya ay puno ng peking sigla. Pa, good morning. Kumusta po ang pakiramdam niyo pagkatapos ng party? Oras na para sa aking pagganap. Ginawa kong mahina at garalgal ang aking boses. Nagpakawala ako ng isang mahabang, pagod na buntong hininga. Harry, anak, pagod na pagod si Papa. Ganun po ba, pa? Sabi ko na nga po ba, dapat po ay nagpapahinga na lang kayo. Narinig ko ang kasabikan sa ilalim ng kanyang kunwaring pag-aalala. Hindi lang pagod, anak, patuloy ko, na may kasamang ubo. Parang nalilito ako. Kanina, hinahanap ko ang aking salamin, suot-suot ko na pala. At itong mga papel sa aking lamesa, hindi ko na maintindihan. Mga numero, mga bangko, nakakahilo. Narinig ko ang isang mabilis na paghinga sa kabilang linya. Nahulog na siya sa patibong. Pa, huwag niyo na po masyadong isipin yan. Nandito naman kami para sa inyo. Baka nga tama ka, Harry, sabi ko. Ang bawat salita ay maingat na binitawan. Baka kailangan ko na ng tulong ninyo. Itong lahat ng ito, ikinumpas ko ang aking kamay sa mga dokumento sa aking harapan. Itong mga pera, pagod na akong mag-isip, baka oras na para kayo na ang mamahala. Katahimikan. Pagkatapos ay, talaga po pa? Sigurado po kayo? Ang tagumpay sa kanyang boses ay hindi na maitago. Oo, anak, bulong ko. Pumunta kayo dito bukas. Ikaw at si Mary, dalhin ninyo ang anumang papel na kailangan. Pag-usapan natin, pagod na si Papa. Gusto ko na lang magpahinga. Sige po, pa. Sige po. Pupunta kami agad yan bukas ng umaga. Huwag na po kayong mag-alala sa kahit ano. Kami na po ang bahala sa lahat. Salamat, anak, salamat. Ibinaba ko ang telepono. Sa isang iglap, ang pagod at nalilitong matanda ay naglaho. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga mata ay matalas at nakapukus. Tumingin ako sa mga dokumento sa aking lamesa na ngayon ay hindi na mga sandata kundi mga pain. Ang bitag ay nakaumang na. Ang mga daga ay sabik ng pumasok. Bukas ay darating sila dito, dala ang kanilang mga papel mula sa bangko at ang kanilang mga ngiti ng tagumpay.
Darating sila dito, inaasahang makikita ang isang mahinang matanda na handa ng sumuko. Ngunit hindi iyon ang kanilang makikita. Bukas, makikilala nila kung sino talaga ang kanilang ama. Bukas, malalaman nila kung sino talaga ang kanilang kinakalaban. Kinaumagahan, sumikat ang araw na tila ba walang alam sa bigat na nakapasan sa aking dibdib. Ngunit para sa akin, hindi ito isang ordinaryong umaga. Ito ang araw ng pagtatanghal, ang pinakamahalagang pagganap sa aking buong buhay. Maaga akong nagising, hindi dahil sa nakasanayan, kundi dahil sa isang enerhiya na dumadaloy sa aking mga ugat, isang halo ng galit, pighati, at isang malamig na determinasyon. Tumingin ako sa salamin habang nagsusuklay. Ang nakita ko ay isang matandang lalaki na may malalalim na guhit sa mukha. Bawat isa ay isang kwento ng hirap at tagumpay. Ngunit malalikid manaman mateng ba't yun may iwong apoy na muling nag-aalab. Ang apoy na iyon ang gagamitin ko ngayon. Sinadya kong isuot ang aking pinakalumang damit pambahay. Isang luma at medyo maluwag na kamiseta at isang pares ng shorts na kupas na. Hindi ako nagahit. Hinayaan kong manatili ang kaunting gulo sa aking buhok. Kailangan kong magmukhang mahina. Kailangan kong magmukhang nalilito. Kailangan nilang maniwala na ako ay isang kandilang malapit ng maubos para mas madali nilang tangkain na hipan ang apoy nito. Bandang 9:00 ng umaga, narinig ko ang ugong ng kanilang sasakyan sa labas. Huminto ito sa tapat ng aking bahay. Huminga ako ng malalim, ipinikit ang aking mga mata. At nang imulat ko itong muli, ako na si Antonio Sandoval, ang mahina at ulyanin na matanda. Dahan-dahan akong naglakad papunta sa sala, bahagyang hinihila ang aking kanang paa na parabang nananakit ang aking balakang. Umupo ako sa aking paboritong silya at kinuha ang isang lumang dyaryo. Pinaliktad ko ito ng sadya bago ako nagpanggap na nagbabasa. Narinig ko ang pagbukas ng pinto. Pa? Nandito na po kami, masayang bati ni Harry. Dahan-dahan kong ibinaba ang dyaryo, kumunot ang aking noo, na parabang naguguluhan kung sino ang dumating. Harry, Mary, kayo pala. Hindi ko na malaya ng oras. Ang boses ko ay mahina, bahagyang garalgal. Kumusta po kayo pa? Tanong ni Mary. Ang kanyang boses ay sobrang tamis na parabang pulot na nakakasuya. Lumapit siya at humalik sa aking pisngi. Ang kanyang pabango ay masyadong matapang para sa umaga. Sa likod niya nakita ko si Harry. May hawak na isang malaking brown na envelope, ang kanilang sandata. Heto, medyo masakit ang ulo, sabi ko, habang hinihilot ang aking sentido. Parang kulang ako sa tulog, ang dami kong iniisip, mga bagay-bagay na hindi ko na maintindihan. Nagkatinginan sila, isang mabilis na sulyap ng tagumpay. Akala nila, ang lahat ay umaayon sa kanilang plano. Kaya nga po kami nandito pa, sabi ni Harry, habang inilalapag ang envelope sa center table na parabang ito ay isang regalong mamahalin. Para po hindi nyo na kailangang isipin ang mga iyan, umupo sila sa sopa sa tapat ko. Ang kanilang mga kilos ay sobrang maingat na parabang ayaw nilang makabasag ng kahit ano, lalo na ang aking marupok na estado. Gusto nyo po ba ng kape pa? Ipagtitimpla ko po kayo, alok ni Mary. Sige, iya, sagot ko. Pero huwag masyadong matapang. Baka hindi kayanin ng puso ko. Habang nasa kusina si Mary, pinuksan ni Harry ang envelope. Inilabas niya ang isang makapal na dokumento. Ang mga salitang Special Power of Attorney sa itaas ay nakasulat sa malalaking letra na tila sumisigaw. Ito na iyon, ang legal na papel na maglilipat ng kontrol ng aking buhay sa kanilang mga kamay. Pa, malumanay na sabi ni Harry na para bang kinakausap ang isang bata. Ito po yung mga papeles na sinasabi ko, para po ito sa kapakanan niyo. Para kung may kailangan kayong bayaran o may kailangang asikasuhin sa bangko, kami na po ang gagawa para sa inyo, para hindi na po kayo napapagod. Kinuha ko ang mga papel. Nanginginig ang aking mga kamay habang hawak ko ito, isang pag-arte, ngunit may kaunting katotohanan din. Nanginginig ako sa galit. Ang dami naman nito, anak, nakakahilo basahin. Itinaas ko ito malapit sa aking mga mata. Medyo malabo na rin ang paningin ko. Huwag po kayong mag-alala pa.
Simple lang po iyan, sabi niya, sabik na sabik ng magpaliwanag. Sinasabi lang po diyan na binibigyan niyo kami ng pahintulot na asikasuhin ang inyong mga ari-arian at pera para po maprotektahan natin. Mahirap na po, baka may makalamang sa inyo na ibang tao. Ibang tao. Napangiti ako sa aking isipan, ang kabalintunaan ay halos nakakatawa. Sila mismo ang ibang tao na tinutukoy niya. Sila ang mga lobo na nagbabalat kayong tupa. Bumalik si Mary na may dalang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay bahagyang umantig sa aking balikat. Isang haplos na dapat sanay nagpapakita ng pagmamahal, ngunit ang naramdaman ko lang ay ang lamig ng kasakiman. Salamat iha, sabi ko. Sinubukan kong abutin ng tasa at sinadya kong bahagyang itabig ito na nagdulot ng pagkalog at pagtapon ng kaunting kape sa platito. Nako, pasensya na. Medyo nanghihina yata ang aking mga kamay ngayon. Ayos lang po pa, ayos lang, mabilis na sabi ni Mary habang pinupunasan ng natapon. Ang kanilang pasensya ay walang hanggan. Siyempre, malapit na nilang makuha ang kanilang gantimpala. Ibinaba ko ang mga papel sa aking kandungan. Tumingin ako sa malayo, sa bintana, na para bang may malalim na iniisip. Alam nyo, naalala ko nung maliit ka pa, Harry. Napakalikot mo. Minsan, nahulog ka sa puno ng mangga. Diyos ko, ang takot ko noon. Pinuhat kita, tumakbo ako papunta sa ospital. Akala ko, mawawala ka sa akin. Nakita ko ang pagbabago sa mukha ni Harry. Isang saglit na pagkairita. Hindi ito kasama sa kanilang plano. Ang pagbabalik tanaw ng isang matanda. Opo pa, naalala ko po iyon. Ang buhay ay ganoon kabilis, patuloy ko. Kahapon lang, ako ang nag-aalaga sa iyo. Ngayon, kayo na ang mag-aalaga sa akin. May pait sa aking boses. Isang pait na totoo, ngunit ginamit ko bilang bahagi ng aking pag-arte. Siguro nga, tama kayo. Pagod na ako, pagod na. Ito ang mga salitang hinihintay nila. Inabot ni Harry ang isang ballpen. Dito lang po pa, pirma lang po dito sa bawat pahina. Tinitigan ko ang ballpen, tinitigan ko ang papel, at pagkatapos ay tumingin ako sa kanila. Pero, anak, sabi ko na may pag-aalinlangan, ang mga ganitong bagay, hindi ba kailangan ng abogado para maging legal? Para tama ang lahat? Nakita ko ang pagkadismaya sa kanilang mga mukha, isang maliit na hadlang na hindi nila inaasahan. Ngunit agad din itong napalitan ng pag-unawa. Siyempre, kahit isang ulyanin ay mag-iisip ng abogado, mas nagpapatunay pa nga ito na kailangan na nila akong tulungan. Opo pa, tama po kayo, mabilis na sagot ni Harry. Pero formality na lang po iyon. Pwede po nating papuntahin dito ang notaryo para mas mabilis. Pero kung gusto niyo po, pwede tayong mag-set ng meeting sa isang abogado para mas kampante kayo. Hindi. Sabi ko, iwinawasiwas ang aking kamay. Masyadong matagal yun, baka kung ano pa ang mangyari. Ang gusto ko lang ay maging opisyal para walang masabi ang ibang tao. Tumingin ako kay Harry pagkatapos ay kay Mary. Gusto ko kapag pumirma ako, nandoon ang lahat, ang bangko, ang abogado, para malinis, para isang beses lang. Ang mga mata ni Harry ay nagningning. Isang henyong ideya sa kanyang pananaw, isang grandeng seremonya ng pagsasalin ng kapangyarihan, mas magiging matibay pa ang kanilang pagkakahawak. Napakagandang ideya po niyan pa. Sige po, ako na po ang bahala. Tatawagan ko po ang bangko at tatawag ako sa notaryo publiko. Bukas na bukas po ng umaga, dito mismo sa opisina niyo para komportable kayo. Aayusin ko po ang lahat. Tumango ako ng dahan-dahan. Sige anak, gawin natin bukas. Para matapos na ito, gusto ko ng mapanatag. Nakahinga sila ng maluwag. Ang huling balakid ay nalampasan na. Tumayo na sila, ang kanilang mission para sa araw na iyon ay tapos na. Sige po pa, aalis na po kami para maasikaso ko na ang lahat, sabi ni Harry. Ang kanyang ngiti ay abot tainga na. Magpahinga na po kayo. Huwag niyo na pong isipin ang kahit ano. Niyakap nila akong muli bago umalis. Ang kanilang mga yakap ay mas mahigpit ngayon, puno ng kasabikan at pag-aari. Pinanood ko silang maglakad papalabas ng pinto, ang kanilang mga likod ay tuwid sa tagumpay. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto at ang pag-alis ng kanilang sasakyan, nanatili akong nakaupo ng ilang minuto.
ang katahimikan ay bumalik. Dahan-dahan ang nanginginig na matanda ay naglaho. Inilapag ko ang tasa ng kape. Ibinaba ko ang dyaryo. Tumayo ako, hindi na hinihila ang aking paa. Naglakad ako ng diretso papunta sa bintana at pinanood ang kanilang sasakyan na mawala sa kanto. Ang pagtatanghal ay tapos na at ito ay isang tagumpay. Sila ay nabulag ng kanilang sariling kasakiman. Sila ay nalinlang ng kanilang sariling pag-aakala. Binigyan nila ako ng eksaktong bagay na kailangan ko, oras, 24 na oras. 24 na oras para ihanda ang entablado para sa huling akto. Ang akto kung saan ang lahat ng maskara ay mahuhulog, ang akto ng paghaharap. Bumalik ako sa aking opisina, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang general na naghahanda para sa kanyang huling laban. Ang umaga ng kinabukasan ay dumating na may ibang pakiramdam. Ang hangin ay tila mas mabigat, mas siksik sa mga hindi pa nasasabing salita at mga nakatagong katotohanan. Ang aking opisina na karaniwang isang lugar ng kapayapaan at pag-iisip ay ngayon ang magiging entablado ng aming huling pagtutuos. Inihanda ko ito ng mabuti. Ang aking malaking mahogany desk ay malinis, maliban sa isang folder na nakalagay sa gitna. Ang mga upuan ay nakaayos na, hindi para sa isang simpleng pagpupulong, kundi para sa isang paghuhukom. Isinuot ko ang aking pinakamagandang barong Tagalog na gawa sa pinya at pinurdahan ng pino. Inayos ko ang aking buhok. Nag-ahit ako ng maigi. Ang taong tumingin pabalik sa akin sa salamin ay hindi na ang kahapon lamang na mahinang matanda. Siya si Antonio Sandoval, ang negosyante, ang ama, ang taong kanilang tinaksil. Sakto 10:00 ng umaga, dumating sila. Ang kanilang mga ngiti ay mas malapad pa kaysa kahapon. Si Harry ay may dalang parehong envelope at si Mary naman ay may dalang isang maliit na cake na parabang ito ay isang pagdiriwang. Sa likod nila ay isang lalaking may dalang portfolio, ang notaryo publiko na kanilang inarkila. "Good morning, Pa," masiglang bati ni Harry. "Handa na po ang lahat. Nandito na si Attorney Reyes." Ngumiti ako. Isang ngiting kalmado, isang ngiting hindi nila inaasahan. "Magandang umaga rin sa inyo. Tuloy kayo. Mayroon pa tayong isang bisitang hinihintay." Kumunot ang noo ni Harry. "Sino po?" Bago pa man ako makasagot, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa likuran nila. "Magandang umaga, Harry, Mary." Lumingon sila at ang kanilang mga ngiti ay biglang naglaho na parang bula. Nakatayo sa may pinto si James Miller, ang vice-presidente ng kanilang bangko, nakasuot ng formal na business suit at may seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. "Tito James," nautal na sabi ni Harry, "anong ginagawa niyo po dito?" "Inimbitahan ko siya," sabi ko mula sa aking kinauupuan sa likod ng desk. Ang aking boses ay matatag at malinaw, walang bahid ng kahinaan. Dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pera at pagtitiwala. At sa tingin ko mahalaga na nandito ang kinatawan ng bangko. Maupo kayo, lahat kayo. Ang kanilang pagkalito ay mabilis na napalitan ng pag-aalala. Biglang nagbago ang ihip ng hangin sa silid. Umupo sila sa mga silyang nasa harap ng aking lamesa na parabang sila ay mga estudyanteng ipinatawag sa opisina ng prinsipal. Si Attorney Reyes, na napansin ang tensyon, ay nanatiling tahimik sa isang tabi. Hinayaan ko silang manirahan sa katahimikan sa loob ng halos 1 minuto. Hinayaan kong tumagos sa kanila ang bigat ng sitwasyon. Pagkatapos, nagsalita ako. "Kahapon, simula ko, pumunta kayo dito na may dalang mga dokumento, isang special power of attorney. Sinabi ninyo na ito ay para sa aking kapakanan, para ako ay protektahan." Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Harry. "Ngunit ang totoo, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa inyo." "Pa, ano po ang sinasabi niyo?" Tangkang protesta ni Harry, ngunit itinaas ko lang ang aking kamay at siya ay napatigil. "Hayaan niyo akong magsalita," mariin kong sabi. "Sa loob ng maraming taon, ako ay naging bulag. Bulag sa pagmamahal ng isang ama. Ang bawat hiling ninyo ay aking ibinibigay. Ang 2 milyong piso para sa emergency sa negosyo mo, Harry, na sa katotohanan ay ipinambili nyo ng bagong sasakyan at ipinangbakasyon sa ibang bansa. Ang 1 milyong piso para sa renovation ng bahay nyo, Mary,
lahat yon ibinigay ko. Dahil akala ko, kayo ay nangangailangan. Dahil akala ko, ako ay tumutulong. Pinuksan ko ang folder sa aking harapan, inilabas ko ang mga kopya ng bank transfer at mga resibo. Ngunit hindi pala iyon tulong. Iyon pala ay isang pamumuhunan. Pamumuhunan para sa inyong plano na kunin ang lahat. Namutla si Mary. Si Harry naman ay hindi makatingin sa akin. Noong aking kaarawan, patuloy ko, habang ang lahat ay nagkakasiyahan, narinig ng apo kong si Alexa ang inyong pag-uusap. Narinig niya ang inyong plano na ako ay masyado ng matanda para mag-alaga ng pera, na nakahanda na ang lahat ng papeles mula sa bangko. Tumingin ako kay James. James, maaari mo bang kumpirmahin kung may mga nagtanong sa iyong bangko kamakailan tungkol sa proseso ng pagkuha ng guardianship? Tungkol sa kung paano patunayan na ang isang tao ay incompetent o wala na sa tamang pag-iisip. Tumikhim si James. Opo, Mr. Sandoval, mayroon na nga. Si Mr. Harry Sandoval po ang nag-inquire sa isa sa aming mga branch manager noong nakaraang buwan. Ang bawat salita ni James ay isang pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Ang mukha ni Harry ay nagkulay pula sa galit at hiya. Hindi totoo yan. Nagtatanong lang ako para saan, Harry? Putol ko sa kanya. Para sa isang kaibigan? Tulad ng ginawa kong dahilan nang tawagan ko si James kahapon para kumpirmahin ang lahat, ang aking boses ay parang yelo. Ang buong pag-arte ko kahapon, ang aking pagiging ulyanin, ang aking panghihina, lahat ng iyon ay isang pagsubok. At kayo, mga anak ko, ay bumagsak ng walang karangalan. Ang katotohanan ay bumagsak sa kanila na parang isang pader na gawa sa bato. Ang kanilang plano, ang kanilang maingat na binuong stratehiya ay gumuho sa kanilang harapan. Patawad po, umiiyak na sabi ni Mary. Ang gusto lang naman po namin ay, ano ang gusto nyo? Tanong ko. Ang aking boses ay tumaas sa unang pagkakataon. Ang gusto nyo ay ang aking pera. Ang gusto nyo ay ilagay ako sa isang tabi na parang isang lumang kasangkapan habang ninanamnam ninyo ang lahat ng aking pinaghirapan. Hindi pag-aalala ang tawag diyan, kasakiman. Tumayo ako, ang aking mga kamay ay nakapatong sa lamesa. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang pagbibigay. Mula sa araw na ito, lahat ay magbabago. Tumingin ako sa notaryo. Attorney Reyes, pasensya na po sa abala, pero walang dokumentong pipirmahan ngayon. Maaari na po kayong umalis. Ako na po ang bahala sa inyong professional fee. Mabilis na tumango ang abogado. Kinuha ang kanyang mga gamit at halos takbuhin ang labasan. Masaya na makatakas sa isang hidwaan ng pamilya. Pagkatapos ay hinarap kong muli ang aking mga anak. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkatalo. Ang special power of attorney na ito, sabi ko, habang kinukuha ang dokumento mula kay Harry at pinupunit ito sa gitna, ay wala ng bisa. Ipinagpatuloy ko ang pagpunit hanggang sa ito ay maging maliliit na piraso at pagkatapos ay inihulog ko sa basurahan. James, sabi ko, bumaling sa aking kaibigan. Gusto kong mag-issue ka ng notice sa lahat ng branch. Mula ngayon, anumang transaksyon na may kinalaman sa aking mga account ay kailangan ng aking personal na presensya at pirma. Walang sino man, kahit ang aking anak, ang may pahintulot na kumilos para sa akin. Masusunod, Antonio, sagot ni James. At kayong dalawa, sabi ko, ang aking tingin ay bumalik sa kanila. Ang lahat ng utang ninyo sa akin, ang 3 milyong piso, ituturing ko na itong bayad. Bayad para sa aral na ibinigay ninyo sa akin. Isang napakamahal na aral tungkol sa pagtitiwala. Ngunit mula ngayon, wala na kayong makukuha kahit isang sentimo. Ang aking last will and testament ay babaguhin ko bukas na bukas din. Ang kanilang mga mundo ay gumuho. Ang hinaharap na kanilang pinlano, isang buhay ng karangyaan na kinuha mula sa aking kayamanan, ay naglaho na parang usok. Makaaalis na kayo, sabi ko, umupo muli sa aking silya. Ramdam ko ang pagod, hindi sa katawan, kundi sa kaluluwa. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Hindi sila kumibo, nakaupo lang sila doon, talunan at wasak. Pagkatapos ng ilang sandali, tumayo si Harry, hinila si Mary, at naglakad sila palabas ng aking opisina nang walang imik.
Nang marinig ko ang pagsara ng pinto, napabuntong hininga ko, isang malalim at mabigat na buntong hininga. Walang saya sa tagumpay na ito, walang galak. Ang natira lang ay isang malaking puwang sa aking puso, isang sugat na marahil ay hindi na kailanman maghihilom. Nawalan ako ng 2 anak sa araw na iyon, ngunit sa isang banda, nailigtas ko ang aking sarili. Lumipas ang ilang araw pagkatapos ng paghaharap na iyon. Ang bahay na dati napupuno ng mga peking tawanan ay nabalot ngayon ng isang matinding katahimikan. Ngunit hindi ito isang katahimikan na nakakabingi, ito ay isang katahimikan na nagbibigay linaw. Sa katahimikan ngayon, natagpuan ko ang kapayapaan na matagal nang nawawala sa akin. Ang panalo sa laban ay hindi nagdulot ng kasiyahan. Sa halip, ang naramdaman ko ay isang malalim na kalungkutan. Ganyan pala ang pakiramdam. Ang manalo? Ngunit parang talo dahil ang iyong mga nakalaban ay ang sarili mong dugo. Ngunit ang buhay ay kailangang magpatuloy. At ako ay mayroon pang huling misyon na dapat gawin. Ipinatawag ko ang aking abogado, isang matagal ng kaibigan, at sa loob ng aking opisina, ginawa namin ang mga huling pagbabago. Mga pagbabagong magtatakda ng kinabukasan. Ang una ay ang aking huling habilin. Simple lang ang naging utos ko. Ang lahat ng aking ari-arian, ang bawat lupain, ang bawat share sa stock market, ang bawat sentimo sa bangko, ay ilalagay sa isang educational trust fund, isang pondo na nakapangalan sa iisang tao, sa aking apo, si Alexa. Ang pondong iyon ay hindi niya maaaring galawin hanggang sa siya ay maging 21 taong gulang. Gagamitin ito para sa kanyang pag-aaral mula elementarya hanggang kolehiyo. Sa pinakamagagaling na paaralan na kanyang nanaisin, ito ang magiging sandata niya sa buhay. Isang bagay na hindi mananakaw ni Numan, ang karunungan. Para naman kina Harry at Mary, pinutol ko na ang lahat ng tulong pinansyal. Wala ng buwan ng allowance, wala ng mga biglaang regalo. Kailangan nilang matutong tumayo sa sarili nilang mga paa. Kailangan nilang maranasan ang hirap para maunawaan nila ang halaga ng bawat pisong kanilang kinikita. Nag-iwan ako ng isang kondisyon, isang maliit na pinto na nakabukas para sa kanila. Ang pinto ng pagbabago. Kung sa paglipas ng panahon ay mapatunayan nila na sila ay nagbago na ang kanilang pagsisisi ay totoo at hindi dahil sa pera. Kung matututo silang mabuhay ng marangal, marahil balang araw ay maaari ko silang patawarin dahil ang pera nawawala, ang tiwala. Iyon ang mahirap ibalik. Isang hapon, habang ako ay nakaupo sa beranda at nagkakape, dumating ang aking munting anghel, si Alexa. May dala siyang mga libro at umupo siya sa tabi ko. "Lolo," sabi niya, habang nakaturo sa isang larawan sa libro, "Paglaki ko po, gusto kong maging isang doktora. Para po kapag may sakit kayo, ako na po ang mag-aalaga sa inyo." Napangiti ako, isang tunay na ngiti na nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Isang napakagandang pangarap, apo, at sisiguraduhin ni Lolo na matutupad mo ang lahat ng iyong mga pangarap. Sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ko ang aking apo, habang nakikita ko ang pag-asa at ang walang malay na pagmamahal sa kanyang mga mata, doon ko naintindihan ang lahat. Ang tunay na yaman ay hindi ang mga numero sa bankbook. Ito ay hindi ang mga titulo ng lupa o ang mga alahas. Ang tunay na pamana ay ang kinabukasan na maibibigay mo sa mga taong tunay na nagmamahal sa iyo. Ito ay ang mga pangarap na itinatanim mo sa puso ng susunod na henerasyon. Ang kasakiman ay isang malakas na lason, ngunit may panlunas dito, at ang panlunas na iyon ay ang dalisay na pagmamahal. Dahil sa huli, sa dulo ng lahat ng laban, ang tunay na pagmamahal, palaging mananaig